Oo, tingnan ba? Hindi mo na ako bumaba. Yan. Kaya, pa-video muna kami ng aking mga loving kamyas. Nagkalaglaga na yung iba. Nahinog na. Yan. Yung iba nandoon. Dito lang ako na ano. Ayan. Ha? Hindi pa ako nababa at ngayon lang ako nakarecover. Pintuhan muna tayo habang medyo may gana pa. Ano? Doon tayo, balik tayo doon sa yung nangangatulong ako pagdating ko dito sa Maynila. Doon tayo sa yung ang amo ko ay kung saan nagkalat yung pera nila. Yan. Alis ka diyan, Mings. Alis ka muna diyan. Huwag mong tumbahin yan. May mga pusa ako dito. Ayan. Kwentuhan tayo doon. May time doon na nag-migrate na yung ano ko, nag-migrate na yung amo ko, yung babae. Tapos ang naiwan na lang yung nanay na lang nila at saka yung anak na lalaki. Ang family noong lalaking anak ay nag-migrate na sa parang Amerika yon, which is sa akin din ipinagbilin lahat ng mga gamit nilang pinanglagay-lagay ng boxes. Tapos iniwan sa akin yung pinakaano kung saan ang ano, saan kukuhanin, ganito. Pero pag may mga items nga importante, ako yung nakakaalam kung saan box kuhanin. Ito na, dahil ano na nga sila, dalawa na lang yung amo namin, yung nanay na lang at saka yung anak, ay ilan kami sa bahay? 5. Kaya yung isang Jordan yan, yung mga nangupahan, may Jordan yan doon na walang tagalinis ng kanyang apartment. So nakiusap doon kay madam na hihiram ng tawag dito, helper. Ako yung ipinasa nila ni sir, nila ni kuya at saka ni ma'am doon. Pero ang usapan, anytime kapag tapos ng maglinis doon sa bahay nila, bababa ako doon sa kasi pataas, pababa yung bahay ng amo ko. Baba ako doon para tumulong or follow up yung kung anong mga doon. Kumbaga sa ako na yung taga-check sa mga, kasi sa mga panahon na ako na yung pinakahuling katulong. I mean, yung bang nauna ba sa doon sa dalawa pang babae, kasi dalawang babae sila eh. Dalawang babae, tapos nandun yung driver. Panglima na nga ako eh. 3 ang lalaki. Tapos ayan. Baba daw ako. Sige, ganun lang. Tapos libre ako doon kasi di ba mang kinakain ng Jordan yan, ay ang kinakain nila pag ang inuutos lang sa akin yung pagsamahin yung sibuyas, bawang, hindi balatan lang, sibuyas, bawang, ano po ba yun? Ayun lang yata. Tapos chicken, isama doon sa pagkahugas ng bigas. Yan, sama saing lang yun. Hindi ko lang maalaala kung inaasinan ba yun o basta ang naalaala ko noon pagsamahin sila. So, sige, saing, ganun lang siya tapos magsasaing ako ng sarili ko, ganun. Hindi, ito na. One time, tapos na akong magtrabaho doon sa kanya. Tapos mayroong round table sa pinaka-entrada ng apartment niya. Tapos may maliit na garden, maliit lang. Tapos may table. Tapos doon din sa amo ko, talagang dati, yung sa yung sabi ko maraming pera. Pagpasok mo rin, yung pinaka-entertainan ng bisita, may malaki din doong long table. Naku, pagbaba ko pa. Siyempre, yun, village yun. Bihira lang ang mga sasakyan doon na napasok. Yung mga private lang, yung mga owner ng doon sa village. Pagbaba ko pa, naku, Panginoon, ang dami-daming pera nagkalat sa kalsada. Biglang tumibok yung puso ko. Ano to? Totoo ba? Yung ganun. Tapos tingin ako, kaliwat kanan. Ay, walang sasakyan, pinumulot ko yung pera. Tapos maraming pera, may sobre, tapos may mga papel-papel. Tapos nung napulot ko na lahat, nilagay ko yung pera sa sobre. Tapos binasa ko yung papel, yung enrollment form ng Lasal Green Hills. Enrollment form ng Lasal Green Hills. Tapos ticket papuntang Amerika the following day. Hindi kinabukasan, the other day. Ticket papuntang Amerika. Tapos, ano pa ba? Ayun, 3 na yan. Pera, enrollment form ng Lasal Green Hills, then ticket papuntang Amerika. Lagay ko sa wala. Kumaganon ang puso ko, siyempre, ang daming pera. Tapos binilang namin, nung isang katulong, halika bilangin natin, nasa 36,000. That time, 1984, ang 36,000, napakalaking halaga pa noon. Ang sweldo ko kaya ay 300 lang that time. Ayan. Tapos nilagay ko sa long table nila si sir. Tapos habang nagkwentuhan kami, narinig pala kami ni sir. Hindi ko alam kung bakit wala si ma'am that time. Parang nasa Lucena yata si ma'am dati. Si sir ang naiwan.
Narinig pala ni sir, kay nasa, ang long table pa ganyan, ang kwarto ni sir nasa itaas, second floor. Pero medyo, kasi may ano sila may parang, ang kwarto ng mga anak niya, na pa-underground, half. Tapos, kaya medyo mababa lang din ang second floor na doon si sir. Si kuya, ang tawag namin doon. Tapos sabi niya, ano yan Josie? Tapos sabi ko, kuya, nakapulot ako ng pera. Sabi niya, saan? Diyan, pagbaba papunta dito. Tapos, ang ticket kasi, that time, walang pangalan, walang address, pangalan lang. Tapos, social ang mga ticket ng eroplano nung araw. Kahit man sa mga PAL, ito mga basta ticket nung araw, social, tas mayroon pang envelope na ilalagay pa yung hindi katulad nga yung online na lang, nasa cellphone na lang, iganon. Maganda ang nung araw. Tapos sabi ni kuya, magkano? Sabi ko, 36,000 kuya. O itago na, iyo yan. Sabi ko, iyan, itago mo na. Ay, hindi pwede kuya, kasi hindi ito sa akin. Basta yun ang ko talaga noon, yung nasa feeling ko na. Pag hindi akin talaga, ang hirap kayong kumita ng pera, tapos ang kinin mo. Tapos may eroplano. Sabi ko, kung hindi ko, itago ko ang pera, aanin ko ang ticket. Aanin ko yung form ng eskwelahan. Siyempre, kung itago ko ang pera, ibalik ko yung ticket. Di alam ng may-ari nga, ako nakapulot, kung baga sa kung maitago ako, lahat na. Pero hindi naman yung pumasok sa isipan ko. Ang inisip ko, kapag mayroong maghahanap, that area na yon na magbabaybay kung may nakapulot ba, ibibigay ko talaga yon. Tapos, wala. Mga around 9 o'clock ata yun. Ganun kasi, tapos na akong maglinis no sa itaas na bahay. Tapos, walang naghanap. Dinala ko doon sa itaas ng bagong amo ko, doon sa Jordan yan. Tapos, ito na. Pero iniwan ko doon sa driver. Sabi ko, kuya, pag mayroong magpunta dito at mayroong maghahanap ng sobre na ganito, ganon, sabihin mo, umakyat doon sa kabilang apartment. Doon lang ito. Doon ako. Tapos sige. Pero galit si kuya kasi nga, bakit ko daw isa uli pa? Ako daw nakapulot. Ay, hindi ko nga. Basta that time, hindi yun ang iniisip ko. Ewan ko lang ngayon ako pag nakapulot ako ng pera. Ngayon ito na. Di na ako na. Sinadya ko, although marunong tapos na akong maglinis, sinadya ko yung magbungkal-bungkal doon sa garden, mag-ano-ano. Kasi nga, hinihintay ko yung may-ari na mag-iikot. Tapos, sabi na, nakita naman ng Jordanian kasi nagpunta doon si Nano, yung driver, yung hardinero. Sabi, Jo, wala pang nagpunta, so wala. Tapos sabi niya, sige, basta pag mayroong, sabi ko, basta kuya, pag mayroong maghanap, sabihin mo dito lang ako, bungkal-bungkal ako sa, maliit lang naman na garden, tapos may center table sa gitna. Tapos yun, ako ng halaman. Narinig pala ng Jordan yan. Sabi niya, what is that, Josie? Tapos sabi ko, I found money, ganito, ganon na. Okay, bring it up. Ganon. It will be yours. Sabi, akin talaga? Tapos sabi ko, kawawa naman, kasi may enrollment form Tapos lang pangalan, wala, hindi pala, parang blanco pa, parang baka papunta pa siya sa sa eskwelahan. Basta may form na siya ng Green Hills Lasal. Lasal Green Hills. Tapos ito na. Anong oras na, mga 11 yata or 12 na ng tanghali. Mayroon ng nag-iiyak doon sa may kalsada. Kasama yung mami, kasama yung daddy, may sasakyan din, nag-iiyak yung bata, so nagbabaybay na sila. Tapos binabayaan ko lang kasi malay ko ba kung bakit siya nag-iiyak. Tapos punta lang, pababa na doon sa baba sa bahay ng dati yung amo ko. Tapos mamaya bumalik. Tapos kasama na yung driver. Jo. Tapos sabi ko, Tapos pero galit na yung Jordanian kong amo kasi bakit daw hindi ko tinatago. Tapos nandiyan lang sa center table. Tapos sabi niya, si Miss Reyes yata yun. Yung pala, ang may-ari, tapat lang noong amo ko na Jordanian. Yan. Sabing ganon, Bisaya pa ang nanay at ang tatay. Taga Davao. Tapos sabi niya, may napulot ka daw na Neng, ganon. Sabi ko, ano hong pangalan? Tapos, ganito kasi di ko alam, ang sa ticket pala, ticket. Ano hong pangalan? Tapos yun, ganito nga. Ano hong mga kasama? Tapos yun, ticket papuntang Amerika, tapos 36,000. Tama nga din naman. 36,000, tapos ticket papuntang Amerika, at saka enrollment form ng Green Hills, ng Lasal Green Hills. Ano pa bang sasabihin ko? Kasi sila na ang nag-identify. Binigay ko. Tuwang-tuwa yung mag-anak, tuwang-tuwa. Ang kwento pala, papunta nga yung bata sa eskwelahan.
Tapos, nilagay, may nakalimutan. Nilagay daw niya sa itaas ng kotse niya. Bago siya binalikan yung nakalimutan. Pagbalik niya dun sa kotse, nakalimutan niya, ngayong mga forms na yun, yung mga bagay-bagay na yun, nasa itaas ng kotse. So, pagbaba niya ng ganun, hindi din niya namala. Bakit hindi yan niya namalayan? Nga nagpagbaba niya, kasi nasa itaas nga ng kotse. Pagbaba niya, kasi pababa nga siya, nagliparan yung mga bagay-bagay doon sa kotse. Doon talaga sa kalsada, nagkalat yung pera niya at saka yung Tapos mamungat-mungat ka. Yung tatay niya, parang manager pala or pinaka-head sa Magnolia Ice Cream. Doon sa may maunahan lang ng kaunti, doon sa may Horseshoe Village. Yan. Siya pala ang doon pinakamataas ang ranggo. Pagkadating ng hapon, mayroon nang nagkatok, tao po. Binigyan ako ng isang galon na ice cream. Ayan. Ang ginawa ko naman, ano gagawin ko sa isang galon na ice cream? Dinala ko doon sa ibaba. Kain tayo. Sabi naman ni Kuya, ano yan, Josie? Kuya, yung may-ari pala ng pera, anak pala noong katapat doon sa apartment na nandun ng Jordan yan. Tapos sabi niya, saan galing yan? Tapos sabi, galing sa kanya. Sabi, walang hiya, isang galong ice cream lang ang katapat noong. Kung binili mo na, natawa talaga ako kay Kuya. Kung binili mo ng ice cream yan, di ilang, yun, 36,000, di ilang galong ice cream yung Patatawa talaga ako kayo, Kuya. Kuya naman, kumain na lang tayo ng ice cream. doon sa ni Kuya. Ikaw, Josie, masado ka talagang hindi, Kuya, kasi hindi ko naman pinagharapan yun. At saka, nasaan ang konsensya mo? Mag-i-enroll yung bata. Yung palang 36,000, pang-enroll niya doon sa Lasal Green Hills na yon. Parang high school yata yung bata, kasi high school na doon. High school yung bata. 36,000 that time, 1984. Galit na galit si Kuya. Kung binili mo yung 36,000 ng ice cream, ilang yun? Ilang galong ice cream yun? Naku, Kuya. Biniro ko nga sukoy ko, Kuya ko, ikaw ang nawalan, tapos itinatago ko. Matutuwa ka ba? Ay, bahala kasi. Ay, Diyos ko. Marami talaga akong karanasan doon sa bahay na yon. Di ba? Kung kayo, tanungin ko kayo, kung kayo makapulat, ano gagawin niyo doon? Ninaawa talaga ako sa bata. Iyak na iyak ta. Hikbi ng hikbi talaga bata. Siyempre takot siya. 36,000. Wala mo. Plus ticket ng eroplano. O, di ba? Tapos hindi na siya makapunta ng ibang bansa. Magbakasyon. Mag-enroll daw muna siya. Tapos bakasyon sa Amerika. Yan. Kaya nasa isang folder lang yung, isang envelope lang yung kanyang mga kailangan. So, yun ang kwento noon sa Horseshoe Village na bilang ako ay isang katulong. O, di ba? Thank you! Next kwento ulit, ha? Ang lakas ko, in fairness, ha? Hindi katulad kahapon, irritable. Kahit makatikati pa, sige, nakapagkwento na ako. Kasi parang pagod ako lagi. Bye-bye!